Isang kahihiyan ang dinala mo sa pamilyang ito, Flor. Namatay ang anak ko dahil sa kamalasan mo at ngayon, sisiguraduhin mong walang makakaalam na sa kandungan ng isang bayaran, siya nalagutan ng hininga. Pirmahan mo ito o hinding-hindi mo masisilayan ang kahit isang kusing mula sa pamilyang Valderrama. Ang tinig ni Doña Beatriz ay parang talim ng labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng morgue. Ibinato niya ang isang folder sa paanan ni Flor. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay umaling-awngaw sa gitna ng katahimikan ng kamatayan. Sa tabi ng matanda, nakatayo si Helena. Suot ang marangyang gown na kulay esmeralda. Ang mismong damit na tinapos tahiin ni Flor sa loob ng 12 oras nang walang tulog. Wala pang isang oras ang nakalilipas mula nang matanggap ni Flor ang tawag mula sa ospital. Habang namamanhid ang kanyang mga daliri sa huling simula ng borda, habang iniinda ang pamimitig ng kanyang mga binti dahil sa 4 na buwang pagbubuntis, iniisip niya na marahil kapag nakita ni Fernan ang kanyang pagsisikap para sa pamilya nito, mas lalo siyang mamahalin ng asawa. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa dugong dumadaloy sa kanyang mga daliring natusok ng karayom. Dahan-dahang napatingin si Flor sa kanyang mga kamay. Mayroon pang bakas ng itim na sinulid sa kanyang kuko. Ang kanyang katawan ay nangangatog, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Namatay si Fernan hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa labis na paggamit ng gamot para lamang masiyahan ang isang babaeng hindi niya naman asawa. Tumulo ang isang butil ng luha sa ibabaw ng folder. Ang sakit ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan, kaya kahit nais niyang sumigaw, tanging hangin lamang ang lumalabas. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman ang munting buhay sa loob na tila nakikiramay sa kanyang panginginig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang katinuan. Ano, Flor? Tititigan mo lang ba iyan? Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang nawalan. Mas malaki ang nawala sa amin. Ang pangalan ni Fernan ay kailangang manatiling malinis sa mata ng lipunan. Pirmahan mo ang waiver na iyan. Aminin mong namatay siya sa atake sa puso dahil sa pag-aalaga sa iyo. Kung hindi, kakalimutan kong dala mo ang apo ko at itatapon kita sa kalsada na parang basahan. Tiningnan ni Flor si Helena, na nooy abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin ng banyo ng ospital. Tila ba ang kamatayan ng kanyang sariling kapatid ay isa lamang maliit na abala sa kanyang social life. Ang damit na tinahi ni Flor nang may pagmamahal ay suot ng isang babaeng walang pakiramdam. Habang ang taong dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo ay nakahiga na ngayon sa loob ng isang malamig na freezer, banyaga at malayo. Napaluhod si Flor sa malamig na sahig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting naglalaho. Ang mga alaala ng mga pangako ni Fernan ay naging tila mga abo na humahapdi sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng ospital ay tila naging isang malawak na hukay na humihigop sa kanyang pag-asa. Bakit kailangang ang pag-ibig ay maging ganito kasakit? Bakit ang bawat sakripisyo ko ay tinatapatan ninyo ng lason at pag-alipusta? Hanggang kailan dapat manatiling tahimik ang isang pusong durog na para lamang sa dangal na hindi naman sa kanya? Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang panulat. Ang tinta ay tila naging dugo sa kanyang paningin.
Sa bawat kurit ng kanyang pirma, tila ibinebenta niya ang huling piraso ng kanyang sarili sa mga dyablo. Ngunit habang nakayuko siya, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa kanyang likuran. Isang bulong ng puot na nagsisimulang mag-ugat sa gitna ng kanyang kawalan. Tumingala si Flor. Sinalubong ang malupit na titig ni Doña Beatriz. Sa likod ng mga matang puno ng luha, may isang bagong apoy na unti-unting nagliliyab. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong ulan ng pang-aapi. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, ngunit ang lamig ng tubig sa malaking palanggana ay tila mga karayom na bumabaon sa balat ni Flor. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon ng mga Valderrama, tanging ang tunog ng pagpukpok ng kahoy na panglaba sa makapal na tela ng mga kurtina ang maririnig. Ang bawat kuskus niya sa maruruming damit ni Helena ay may kasamang hiningang malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang kumakalam na sikmura. 4 na buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa halip na sustansya at pahinga, tanging hapdi ng likod at pamamanhid ng mga binti ang kanyang nararamdaman. Sa bawat pagyuko niya, tila bumibigat ang kanyang daigdig. Bilis-bilisan mo riyan, Flor. Hindi tayo pinalaki sa tamad na pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Beatriz ay biglang sumulpot mula sa kadiliman ng pasilyo. Nakatayo ang matanda, suot ang kanyang mamahaling robe habang may hawak na tasa ng kape. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging pag-alipusta. Opo, Mama. Tatapusin ko lang po itong huling kumpol ng mga damit ni Helena. Mahinang sagot ni Flor. Hindi magawang itingala ang kanyang mukha. Huwag mo akong tawaging Mama. Wala na si Fernan, kaya ang tanging ugnayan mo na lang sa pamilyang ito ay ang utang na loob mo dahil hindi ka namin pinalayas sa gitna ng iyong kahihiyan. Pagtatama ng matanda. Lumapit siya at marahas na tiningnan ang ginagawa ni Flor. Isipin mo, Flor, sino ang tatanggap sa isang byudang ang asawa ay namatay sa ganun kaimbing paraan? Kami lang ang nagtatakip sa baho mo, kaya ang pagtatrabaho mo rito ay maliit na bagay lang kumpara sa dangal na ibinibigay namin sa iyo. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang bakal na humihigpit sa leeg ni Flor. Alam niya ang katotohanan. Alam niya na ang dangal na sinasabi ng matanda ay isang malaking kasinungalingan para protektahan ang sarili nilang pangalan, hindi ang sa kanya. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang pera. Wala siyang pamilyang matatakbuhan at ang munting buhay sa loob niya ang tanging dahilan kung bakit niya nilulunok ang bawat mura at lait. Pumasok sa eksena si Helena, na tila bagong gising ang ngunit agad na nagsalubong ang mga kilay nang makita si Flor. Yaya Flor, nasaan na iyong silk dress ko? Gagamitin ko yon sa lunch meeting ko mamaya. Siguraduhin mong walang kahit isang lukot, kundi ay malalagot ka sa akin. Nilalabhan ko pa po, Helena. Maingat ko pong kinukuskos para hindi masira ang tela. Paliwanag ni Flor. Wala akong pakialam. Bilis-bilisan mo. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Parang hindi ka pinapakain. Singhal ni Helena bago ito naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay tila sampal sa pagkatao ni Flor. Isang matandang kamay ang biglang pumatong sa balikat ni Flor. Si Nanay Rosa, ang matagal nang tagapagsilbi sa bahay na lihim na naaawa sa kanya. Mabilis nitong iniabot ang isang maliit na pandesal na nakabalot sa tissue. Kainin mo ito ng mabilis bago kanila makita, Flor. Kailangan mo ng lakas para sa bata.
Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nanginginig na kinuha ni Flor ang tinapay. Ang bawat kagat niya ay may kasamang pait ng luha. Bakit kailangang maging ganito? Bakit ang pamilyang pinangakuan siyang ituturing na anak ay siya ring nagbabaon sa kanya sa putikan? Habang pilit na tinatapos ni Flor ang kanyang gawain, isang malakas na tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan ng sala. Nakita niyang mabilis na sinagot ito ni Doña Beatriz. Sa simula ay kalmado ang matanda, ngunit unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Naging putla ito na tila nakakita ng multo. Ano? Imposible! Bayad na ang lahat ng mga account ni Fernan. Sigaw ni Beatriz, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa cord ng telepono. Hindi ninyo maaaring kunin ang mansyon. Bibigyan ko kayo ng pera. Huwag lang ninyong ituloy ang foreclosure. Nanigas si Flor sa kanyang kinatatayuan. Foreclosure? Ang mansyong ipinagmamalaki ng mga Valderrama ay nanganganib. Lumingon si Beatriz at nahuli ang tingin ni Flor. Ang takot sa mga mata ng matanda ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na puot. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Bumalik ka sa trabaho, sigaw ni Beatriz. Ngunit halatang nanginginig ang kanyang tinig. Nagmadaling bumalik si Flor sa paglalaba. Ngunit ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay. Kung mawawala ang mansyon, ano ang mangyayari sa kanila? At bakit tila may itinatagong mas malalim na lihim si Beatriz tungkol sa mga utang ni Fernan? Sa ilalim ng tubig na puno ng bula, nakita ni Flor ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod, sugatan, at tila wala ng pag-asa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Isang pirasong itlog na lang ang natitira para sa iyong almusal, Flor. At gusto mo pang ipagkait sa akin? Hindi mo ba nakikita? Halos hindi na ako makatayo sa sobrang hilo, habang ikaw, ang lakas-lakas mong lumamon kahit wala ka namang silbi rito. Ang tinig ni Helena ay puno ng pangungutya habang nakasandal siya sa hamba ng pinto ng kusina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang noo na tila ba ay hihimatayin siya anumang sandali. Sa harap ni Flor ay ang isang maliit na mangkok na may isang nilagang itlog, ang tanging sustansya na itinabi ni Nanay Rosa para sa kanya at sa kanyang sanggol. Dahan-dahang binitiwan ni Flor ang kutsara. Ang kanyang sikmura ay kumakalam, isang mahapdi at walang laman na pakiramdam na tila ba ay kinakain siya mula sa loob. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok na si Doña Beatriz. Ang muka ay puno ng pag-aalala para sa kanyang anak na babae. Ano itong naririnig ko, Flor? Helena is not feeling well at ikaw, inuuna mo pa ang sarili mong tiyan? Wala ka na talagang kahihiyan, madiing sabi ni Beatriz. Kinuha niya ang mangkok mula sa harap ni Flor at inilipat ito sa harap ni Helena. Ibigay mo ito sa ate mo. Siya ang nagdadala ng stress ng pamilyang ito dahil sa mga utang na iniwan ng asawa mo. Ang maliit na itlog na ito ay hindi sapat para bayaran ang hirap niya. Yumuko si Flor. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang bawat salita ni Beatriz ay parang isang mabigat na bato na idinadagan sa kanyang dibdib. Para po sana ito sa bata, Mama. Sabi po ng doktor ay kailangan ko ng protina. Doktor? Nagawa mo pang magpunta sa doktor habang kami ay nagkakandara pa kung paano isasalba ang mansyong ito? Kayong mga mahihirap talaga. Ang kakapal ng muka pagdating sa healing, pero pagdating sa trabaho ay parang mga pagong. Sagot ni Beatriz. Hinaplos niya ang likod ni Helena.
na para bang ito ang tunay na biktima. Kumain ka na, Helena dear. Hayaan mo na itong si Flor. Sanay naman iyan sa gutom noong hindi pa siya kinukuha ni Fernan mula sa kalsada. Pinanood ni Flor kung paano kainin ni Helena ang itlog nang may kasamang mapang-asar ng ngiti. Ang bawat subo ng kanyang bayaw ay tila pagpunit sa pag-asa ni Flor na makaramdam ng kahit kaunting pagkalinga sa pamamahay na iyon. Ang kanyang sanggol ay tila gumalaw, isang mahinang sipa na tila nagtatanong kung bakit wala siyang natatanggap na sustansya. Lumipas ang maghapon na tila isang mahabang parusa. Pinaglinis si Flor ng mga bintana sa ikalawang palapag. Pinagpunas ng mga sahig na tila kasingkinang na ng salamin, ngunit hindi pa rin sapat para sa panlasa ni Beatriz. Ang init ng araw ay tumatagos sa kanyang balat, at ang uhaw ay naging tila apoy sa kanyang lalamunan. Nang sumapit ang gabi, ang bahay ay nabalot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Papunta sana si Flor sa kusina para uminom ng tubig nang mapatigil siya sa tapat ng silid kainan. Nakapatay ang malalaking ilaw, ngunit may isang maliit na liwanag na nagmumula sa counter. Doon, nakita niya si Helena. Ang may sakit na Helena ay masiglang masigla, ngunit may ginagawa siyang kakaiba. May hawak siyang isang maliit na papel na sachet at dahan-dahan niyang ibinubuhos ang isang kulay abo na pulbos sa loob ng pitsel ng gatas na nakalaan para sa gabi-gabing inumin ni Flor. Ang puso ni Flor ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang pag-iingat sa bawat kilos ni Helena, ang paraan ng paghalo nito gamit ang isang mahabang kutsara para masiguradong matutunaw ang misteryosong pulbos. Walang tunog ang kanyang paghinga habang pinapanood ang babaeng itinuring niyang kapatid na gumagawa ng isang bagay na alam niyang hindi maganda. Matapos ang ilang sandali, ibinalik ni Helena ang pitsel sa refrigerator at mabilis na lumabas sa kabilang pinto ng kusina. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakakatakot na tagumpay. Naiwan si Flor na nakatayo sa dilim, ang kanyang buong katawan ay nanlalamig. Ang gatas na iyon ang tanging inuming pilit na ibinibigay sa kanya ni Beatriz tuwing gabi bago matulog. Ang sabi ay para daw pampalakas. Ngayon, ang bawat patak ng puting likido sa loob ng pitsel na iyon ay tila naging lason sa kanyang paningin. Dahan-dahang lumapit si Flor sa refrigerator. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pinto nito. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng matinding takot at isang nagsisimulang pagduda. Inabot niya ang pitsel, ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Bakit hindi mo pa iniinom ang gatas mo, Flor? Kanina pa kita hinihintay sa itaas. Ang boses ni Doña Beatriz ay malamig pa sa yelo at sa dilim ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang paraang hindi maipaliwanag. Ang lamig ng kamay ni Doña Beatriz nang lumapat ito sa balikat ni Flor ay tila yelo na dumikit sa kanyang mainit na balat. Napatalon ang puso ni Flor sa kaba at mabilis niyang binitiwan ang hawak na pitsel ng gatas. Narinig ang mahinang pag-alog ng likido sa loob nito. Isang tunog na sa pandinig ni Flor ay tila babala ng isang paparating na sakuna. Kanina pa ako naghihintay sa itaas, Flor. Ang sabi ko sa iyo, gabi-gabi mong inumin ang gatas na ito para sa kalusugan ng aking apo, sabi ni Beatriz. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mataman na nakabantay sa bawat galaw ni Flor. Oo po, Mama. Kukuha lang po sana ako ng baso, nanginginig na sagot ni Flor. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin.
Hindi niya alam kung alam ba ni Beatrice ang ginawa ni Helena o kung kasabwat ba ang matanda sa paglalagay ng lason sa kanyang inumin. Dahan-dahang nagsalin si Beatrice ng gatas sa isang basong kristal. Ang puting likido ay tila naging malapot at nakakatakot sa paningin ni Flor sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kusina. Iniabot ito ng matanda sa kanya. Uminom ka na. Ngayon din, gusto kong makitang nauubos mo iyan bago ka bumalik sa iyong silid. Walang nagawa si Flor. Sa ilalim ng mapanghusgang titig ng biyenan, itinaas niya ang baso. Ang amoy ng gatas ay may kasamang kakaibang anghang na hindi niya napapansin noon. Huminga siya ng malalim at uminom ng kaunti. Pilit na hinahayaang dumaloy ang likido sa kanyang lalamunan, habang ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Nang tumalikod sandali si Beatrice para ayusin ang pitzel, mabilis na itinapon ni Flor ang malaking bahagi ng gatas sa lababo at agad na nagpunas ng bibig. Kinabukasan, nagising si Flor na tila binibiyak ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo at ang bawat kilos niya ay may kasamang matinding pag-ikot ng paligid. Nang tangkaing tumayo mula sa manipis na banig sa sahig ng maliit niyang silid, naramdaman niya ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na hapdi sa kanyang puson. Nang tingnan niya ang kanyang kasuotan, isang maliit na bahid ng kulay rosas na dugo ang bumungad sa kanya. Ang spotting. Diyos ko! Huwag po! Huwag ang anak ko! Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang munting buhay na tila humihingi rin ng tulong. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit siyang lumabas para hanapin si Beatrice. Nakita niya ang matanda sa hardin. Kausap ang isang lalaking nakauniporme ng bangko. Mukhang mainit ang kanilang diskusyon. Mama, kailangan ko pong magpunta sa ospital. May dugo po. Nahihilo po ako. Pagsusumamo ni Flor, habang nakakapit sa haligi para hindi mabuwal. Lumingon si Beatrice. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pagkairita. Ospital? Flor, wala tayong oras sa mga arte mo. Nakikita mo bang may mas mahalaga akong inaasikaso? Kulang lang iyan sa galaw. Magpunta ka sa bodega sa likod. Linisin mo ang lahat ng mga lumang gamit doon dahil ibebenta na natin ang mga iyon. Pero mama, hindi ko po kaya. Masakit po ang tiyan ko. Muling pagmamakaawa ni Flor. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Huwag mo akong masagot-sagot. Kung ayaw mong magtrabaho, huwag kang kumain. Magtiis ka. Sigaw ni Beatrice, bago muling hinarap ang lalaki mula sa bangko. Walang nagawa si Flor kundi ang maglakad, patungo sa madilim at maalikabok na bodega. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Ang amoy ng amag at luma ay lalong nagpabagsak sa kanyang sikmura. Habang naglilipat siya ng mga mabibigat na kahon, ang bawat hininga niya ay puno ng panalangin. Sa isang sulok ng bodega, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento ni Fernan, nakakita si Flor ng isang asul na sobre. Mukhang bago pa ito kumpara sa ibang mga gamit doon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Ito ay isang final notice of foreclosure. Ang mansyon ng mga Valderrama ay kukunin na ng bangko sa loob ng 30 araw kung hindi mababayaran ang utang na aabot sa milyon-milyong piso. Isang utang na ang collateral ay ang mismong bahay na tinitirhan nila. Ngunit hindi lang iyon ang nakasulat. Sa ilalim ng notice, may isang sulat kamay na memo
mula sa abogado ni Fernan. Nakasaad doon na mayroong isang life insurance policy si Fernan na ang tanging beneficiary ay si Flor at ang kanyang magiging anak. Nanginig ang mga kamay ni Flor. Alam ba ito ni Beatrice? Kaya ba nila siya pinananatili rito at unti-unting pinapatay bago pa siya makapag-isip ng malalim? Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Helena na paparating sa bodega. Mabilis na isinilid ni Flor ang sobre sa loob ng kanyang suot na blusa. Flor, anong ginagawa mo riyan sa sulok? Kanina pa kita tinatawag. May bisita si Mama at kailangan mong magsilbi ng tsa. Sigaw ni Helena habang papasok sa bodega. Tumayo si Flor. Pilit na itinatago ang sakit at ang lihim na hawak niya. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang matinding hilo ang muling dumaan sa kanyang ulo. Ang mundo ay tila gumulong at bago pa siya makakapit sa kahit ano, ang lahat ay naging itim. Ang labas ng mansyon ng mga Valderrama ay nababalot ng makukulay na ilaw at malalakas na tawanan, ngunit sa loob ng kusina, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Flor. Gabi iyon ng isang malaking charity gala na inorganisa ni Doña Beatriz, isang desperadong hakbang para makalikom ng pondo at makahanap ng mga bagong investor na magsasalba sa kanilang lumulubog na yaman. Sa gitna ng bango ng mga mamahaling pagkain at sariwang bulaklak, si Flor ay nakatayo sa isang sulok. Pilit na pinipigilan ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding kaba. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa suot niya. Pilit siyang pinasuot ni Helena ng isang lumang damit, isang kupas at naninilaw na trahe de boda na pagmamay-ari pa ng isang malayong kamag-anak. Ito ay masyadong mahaba, puno ng mga tagpi, at hindi akma sa kanyang kalagayan. Ang layunin ni Helena ay malinaw. Ipakita sa lahat ng mga bisita na si Flor ay isang hamak na yaya lamang. Isang kaawa-awang babaeng kinupkop ng pamilya dahil sa awa. Ano pang tinititig-titig mo sa salamin, Flor? Mukha kang basahan na pilit naging tao. Pangungutya ni Helena habang inaayos ang kanyang sariling makinang na gown sa harap ng malaking salamin. Magdala ka na ng tray ng champagne sa itaas. Siguraduhin mong nakangiti ka dahil baka isipin ng mga bisita na pinahihirapan ka namin dito. Helena, pakisabi kay Mama, hindi ko na po talaga kaya. Sobrang hapdi na po ng puson ko. Bulong ni Flor. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi dahil sa init, kundi dahil sa matinding sakit na kanina pa bumabayo sa kanyang katawan. Huwag kang mareklamo. Isang gabi lang ito. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa amin. Sagot ni Helena bago ito lumabas ng kusina nang may mapanuring ngiti. Habang naglalakad si Flor patungo sa malawak na hagdanan, bit-bit ang isang mabigat na tray ng mga mamahaling baso. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay tila mga tambol na sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang blusa, naramdaman niya ang gaspang ng asul na sobrang itinago niya kanina. Ang ebidensya ng insurance ni Fernan. Iyon na lamang ang tanging hawak niyang pag-asa. Nagsimulang umakyat si Flor. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangan niyang lundagin. Sa itaas, nakita niya ang mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling alahas at sedang damit. Mga taong walang kaalam-alam sa dusa ng babaeng nagsisilbi. Sa kanila, hindi napansin ni Flor na sa tuktok ng hagdan nakatayo si Helena. Kanina pa lihim na binabantayan
ng kanyang bayaw ang bawat hakbang niya. Sa kamay ni Helena ay may hawak na isang maliit na bote ng likidong sabon na dahan-dahan niyang ibinuhos sa pinakataas na baitang habang abala ang lahat sa pakikipag-usap. Nang marating ni Flor ang huling 3 baitang, naramdaman niya ang isang biglang pagpulasit ng kanyang paanan. Ang makinis na marmol ay naging tila yelo sa dulas. Diyos ko! Ang tanging nasabi ni Flor. Ang tray na hawak niya ay tumalsik sa hangin. Ang mga kristal na baso ay tumama sa matigas na sahig, nagkapira-piraso at naglikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag na pumutol sa tawanan ng mga bisita. Ngunit ang mas masakit na tunog ay ang pagkakauntog ng katawan ni Flor sa bawat baitang ng hagdan habang siya ay nahuhulog ng pabaligtad. Tumama ang kanyang likod at balakang sa matitigas na kanto ng marmol. Sa gitna ng kanyang paggulong, tanging ang kanyang tiyan ang pilit niyang pinoprotektahan. Ngunit ang puwersa ng pagbagsak ay masyadong malakas. Nang tumigil ang kanyang katawan sa pinakailalim ng hagdan, ang buong mansyon ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Nakahiga si Flor sa gitna ng mga basag na kristal. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang dulo ng gown ni Helena sa itaas ng hagdan at ang malamig, walang emosyong mukha ni Doña Beatriz na nakatingin sa kanya mula sa gitna ng karamihan. Doon, sa puting marmol na sahig, nagsimulang dumaloy ang isang matingkad na kulay ng pula. Isang agos ng dugo na unti-unting kumakalat sa paligid ng kanyang katawan, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Huwag kang tatawag ng ambulansya, Helena. Isara mo ang pinto at patayin ang mga ilaw sa pasilyong ito. Kapag nalaman ng mga bisita at ng press na may dugong dumanak sa gitna ng ating charity gala, katapusan na ng pangalan ng mga Valderrama. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng madilim na silid kung saan itinago si Flor matapos ang kanyang pagkahulog. Habang ang malakas na ulan sa labas ay humahampas sa mga bintana, si Flor ay nakahiga sa malamig na sahig. Ang kanyang naninilaw na trahe de boda ay basang-basa na ngayon ng sarili niyang dugo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang matinding hapdi, isang uri ng sakit na tila binibiyak ang kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang lagutok ng susi sa pinto. Ikinandado sila mula sa labas. Iniwan siya roon, sa gitna ng kadiliman, kasama ang kanyang naghihingalong pangarap. Mama, ang bata, tulungan niyo po ako. Ang bulong ni Flor ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakalmot sa sahig. Naghahanap ng kahit anong mahahawakan, ngunit tanging lamig ng semento ang sumasagot sa kanya. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Helena, puno ng katusuhan at walang bakas ng pagsisisi. Hayaan mo na siya, Mama. Mas mabuti na ito. Kung mawawala ang batang iyan, wala na tayong kailangang iisipin tungkol sa mana ni Fernan. Isipin mo na lang, ito ay para sa ikabubuti nating lahat. Ang bawat salita ng kanyang bayaw ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Flor. Doon sa gitna ng katahimikan at dilim, naramdaman niya ang isang huling, malakas na pitik mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalam mula sa munting buhay na hindi man lang niya nasilayan. Pagkatapos niyon, ang lahat ay naging payapa sa isang nakakatakot na paraan. Ang pintig na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay tuluyan ng huminto. Niyakap ni Flor ang kanyang sarili
Ang kanyang mga kamay ay puno ng naniningkit na dugo. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil ang kanyang buong kaluluwa ay tila natuyo na rin sa tindi ng paghihinagpis. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging tila isang malawak na hukay. Dito ba matatapos ang lahat? Sa isang madilim na sulok, habang ang mga taong pumatay sa aking anak ay nagtatawanan sa kabilang silid, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting pumalit sa pait ng kanyang dusa. Hindi ito lungkot, hindi rin ito takot. Ito ay isang malamig at matalim na galit na nagsimulang bumalot sa kanyang puso. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila naging isang sumpa na nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Dahan-dahang idinilat ni Flor ang kanyang mga mata sa dilim. Ang kanyang paningin ay hindi na malabo. Sa gitna ng kawalan, nakita niya ang mukha ni Beatrice at Helena. Hindi bilang pamilya, kundi bilang mga halimaw na kailangang puksain. Ang kanyang pagmamahal at pagtitiis ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng kanyang anak. Pinatay ninyo ang huling piraso ng aking puso para sa inyong dangal. Bulong ni Flor sa hangin. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Tila ba nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. Gamitin ninyo ang inyong dangal habang kaya nyo pa. Dahil sisiguraduhin kong ito rin ang magiging lubid na bibigti sa inyong lahat. Nang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa maliit na siwang ng bintana, hindi na ang mahina at sunod-sunurang si Flor ang nakahiga sa sahig. Ang babaeng bumangon mula sa bungmaw na iyon ay may mga matang tila nagniningas na uling, handang sunugin ang lahat ng dumaan sa kanyang landas. Ang katahimikan ng isang sementeryo ay mas madaling tanggapin kaysa sa katahimikan ng sarili kong sinapupunan. Ito ang unang kaisipang bumangon sa isip ni Flor nang idilat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng maputing liwanag ng isang pampublikong ospital. Hindi ito ang malambot na kama sa mansyon. Ito ay isang manipis na higaan na amoy gamot at disinfektante, kung saan ang ingay ng mga silyang hinihila at iyak ng ibang mga pasyente ay nagsisilbing background music ng kanyang pagdadalamhati. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang dating nakaumbok na bahagi ng kanyang katawan na puno ng pag-asa ay patag na ngayon. Malamig. Walang pintig. Ang hapdi ng operasyon sa kanyang balat ay wala pa sa kalingkingan ng sugat sa kanyang kaluluwa. Gising ka na pala, Flor. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa gilid. Si Nanay Rosa, ang matandang katulong sa bahay ng mga Balderrama, ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay mapula sa puyat at pag-iyak. Sa kanyang kandungan ay may hawak siyang isang maliit na plastik na supot na naglalaman ng mga personal na gamit ni Flor. Nanay Rosa, ang anak ko. Ang boses ni Flor ay parang kinalawit na lata, tuyo at basag. Umiling si Nanay Rosa habang hinahawakan ang kamay ni Flor. Wala na siya, anak. Hindi kinaya ng munting puso niya ang lakas ng pagkakahulog mo. Patawarin mo ako. Wala akong nagawa para pigilan sila. Hindi sumigaw si Flor. Hindi rin siya humagulgol. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy patungo sa kanyang mga tenga, tila mga ilog na naghahanap ng mapupuntahan. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang estatwa. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng malambot na pusong mayroon si Flor ay tuluyan ng naging bato. Dinala ka rito ng mga taga-barangay, Flor. Natagpuan kanilang nakahandusay sa labas ng gate ng mansyon. Tila basurang itinapon sa gitna ng ulan.
Dugtong ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Sinabi ni Doña Beatriz sa mga tao na naglayas ka raw at naaksidente sa kalsada. Ginamit nila ang impluensya nila para linisin ang kanilang kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Flor. Ang katusuhan ng kanyang biyenan ay wala talagang hanggan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may inilabas si Nanay Rosa mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, kulay pilak na sachet na may bahid pa ng pulbos sa loob. Nakita ko ito sa basurahan sa kwarto ni Helena, Flor. Ito ang pulbos na inihahalo niya sa gatas mo gabi-gabi. Itinago ko ito dahil alam kong balang araw, kakailanganin mo ang ebidensya ng kanilang kasamaan. Bulong ng matanda. Nanginig ang kamay ni Flor nang hawakan niya ang maliit na sachet. Ito ang pumatay sa kanyang anak. Ito ang lason na dahan-dahang umubos sa lakas ng munting anghel na hindi man lang nakakita ng liwanag. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa tindi ng galit na naramdaman niya. Salamat, Nanay Rosa. Hindi ko ito makakalimutan, sabi ni Flor. Sa maliit na telebisyon sa tapat ng kanyang higaan, isang balita ang biglang lumabas. Isang matandang lalaki na may maawain, ngunit makapangyarihang muka ang kinakapanayam. Siya si Don Hilario Horay, ang bilyonaryong hari ng industriya ng barko sa bansa. Sa loob ng 20 taon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa aking anak. Ang batang may balat sa hugis ng isang bituin sa kanyang kaliwang balikat. Kung nasaan ka man, bumalik ka na. Bago pumanaw ang aking mga mata. Ang pagsusumamo ng matanda sa TV screen ay tila tumagos sa puso ni Flor. Dahan-dahang hinaplos ni Flor ang kanyang kaliwang balikat. Doon, sa ilalim ng manipis na tela ng hospital gown, ay may isang maliit na marka. Isang balat na simula bata pa ay pilit niyang itinago dahil sabi ni Beatriz ay isa raw itong tatak ng malas. Lumingon si Flor kay Nanay Rosa. Ang matanda ay nakatingin din sa TV, pagkatapos ay kay Flor. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay naging tila isang pangako ng pagbabago. Nanay Rosa, kailangan nating makaalis dito, sabi ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga talim ng kutsilyo. Hindi pa tapos ang kwento ng mga Valderrama. Magsisimula pa lang ang tunay na kabanata ng kanilang pagbagsak. Ang bawat tusok ng karayom sa puting tela ay tila isang paraan para tahiin ang mga pirapirasong bahagi ng aking kaluluwa. Sa bawat hila ng sinulid, pilit kong ibinabaon ang hapdi ng kahapon sa ilalim ng mga disenyo ng bulaklak at dahon. Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa ospital, si Flor ay abala sa pagbuburda ng isang panyo. Ito ang kanyang naging libangan sa loob ng 3 araw na pananatili sa ilalim ng pangangalaga ni Nanay Rosa. Ang tela ay galing sa isang lumang kamiseta, ngunit sa ilalim ng bihasang mga kamay ni Flor, ito ay naging isang obra maestra. Ang disenyong ginagawa niya ay hindi karaniwan. Ito ay isang pattern ng mga alon at bituin na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ina. Noong siya ay musmos pa lamang. Nakaganda ng gawa mo, Flor. Ngunit kailangan mo ring magpahinga. Sabi ng doktor, masyado pang mahina ang iyong katawan matapos ang lahat ng nangyari. Paalala ni Nanay Rosa habang iniaayos ang kumot ng dalaga. Ito na lang ang tanging paraan para hindi ako mabaliw sa katahimikan, Nay Rosa. Mahinang sagot ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa bawat himulmol ng sinulid. Eksaktong 10:00 ng umaga nang magkaroon ng kaguluhan sa labas ng pampublikong ward.
Ang tunog ng marami at mabilis na hakbang ng mga sapatos ay umaling-awngaw sa pasilyo, kasabay ng boses ng mga security guard na humihiling sa mga tao na tumabi. Isang grupo ng mga lalaking nakabarong ang pumasok at sa gitna nila ay ang matandang lalaking nakita ni Flor sa telebisyon, si Don Hilario Horay. Nandito siya para sa kanyang buwanang charity visit sa ospital. Isang tradisyon na ginagawa niya para gunitain ang kaarawan ng kanyang nawawalang anak. Habang dumadaan ang bilyonaryo sa tapat ng bawat higaan, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Tila ba naghahanap pa rin siya ng isang himala sa gitna ng maraming mukha ng kahirapan. Nang makarating siya sa tapat ng higaan ni Flor, biglang huminto si Don Hilario. Ang kanyang paningin ay nahulog sa panyong hawak ng dalaga. Ang mga alon, ang kakaibang pagkakabuhol ng mga bituin. Saan mo natutunan ang disenyong iyan, iha? Ang boses ni Don Hilario ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nagulat si Flor at dahan-dahang tumingala. Ito po ay itinuro sa akin ng aking ina, Don Hilario. Sabi niya, ito ang tatak ng aming pamilya, ang disenyong hindi kayang gayahin ng kahit sinong mananahi sa aming baryo. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang kamay ay nanginginig na inabot ang panyo. Hinaplos niya ang burda na tila ba ito ay isang banal na relikya. Ang Horay stitch, ang tanging sining na kinuha ko mula sa aking mga ninuno. Ang aking asawa lamang ang tanging nakakaalam kung paano ito ituro. Sa sandaling iyon, ang nurse na nag-aayos ng suwero ni Flor ay dahan-dahang itinaas ang hospital gown ng dalaga para suriin ang kanyang mga sugat. Dahil sa pagkilos na iyon, nalantad ang kaliwang balikat ni Flor. Ang mundo ni Don Hilario ay tila tumigil sa pag-inog. Doon sa maputing balat ni Flor ay nagniningning ang isang maliit na balat sa hugis ng isang bituin. Isang marka na sa loob ng 20 taon ay tanging sa kanyang mga panaginip lamang niya nakikita. Diyos ko! Ang tanging nasabi ni Don Hilario bago siya muntik nang mawalan ng balanse. Mabilis siyang inalalayan ng kanyang mga tauhan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig, takapayatiti kay Flor, na tila ba nakakita siya ng isang anghel mula sa langit. Ano po ang problema, sir? Takot na tanong ni Flor, habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang balikat. Tumingin si Don Hilario kay Nanay Rosa. Pagkatapos ay muling ibinaling ang paningin kay Flor. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha ng labis na kagalakan. Iha, ang panyong iyan, ang markang iyan, ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako tumitigil sa paghinga. Mabilis na nagbigay ng utos si Don Hilario sa kanyang personal na doktor. Kunin ninyo ang lahat ng kailangan. DNA test, ngayon din. At ilipat ang pasyenteng ito sa pinakamagandang suite sa pribadong bahagi ng ospital. Walang sino man, lalo na ang mga Valderrama, ang dapat makaalam na nahanap ko na ang aking anak. Naiwan si Flor na tulala habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang mga alaala ng pang-aapi sa mansyon ay tila unti-unting napapalitan ng isang bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng ligaya, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung nalaman na ng mga Valderrama ang tungkol sa kanyang pagbuburda? Paano kung ang kanyang pag-alis sa ospital ay maging hudyat para sa kanila na tapusin ang nasimulan nilang kasamaan? Habang inililipat si Flor sa isang marangyang silid, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakita niya
nakita niyang nagtatago sa likod ng mga kurtina sa pasilyo. Isang pares ng mga matang puno ng inggit at puot ang nakasunod sa bawat galaw niya. Ang bawat patak ng tinta sa papel na ito ay tila isang lunas sa 20 taon kong pagkauhaw sa katotohanan. Iha, ikaw ang aking anak. Ikaw si Maria Florita Horay. Sa loob ng marangyang VIP suite ng ospital, ang boses ni Don Hilario ay nanginginig sa labis na kagalakan habang hawak niya ang resulta ng DNA test. Ang puting sobre ay nakabukas sa ibabaw ng mesa. Isang munting piraso ng papel na nagpabago sa tadhana ng isang babaeng itinuring na basahan. Nais ni Hilario na yakapin ang kanyang anak. Nais niyang isigaw sa buong mundo ang kanyang tagumpay. Ngunit pinigilan siya ng malamig na haplos ni Flor sa kanyang kamay. Hindi pa po ito ang tamang panahon, Papa, mahinang sabi ni Flor. Ang salitang Papa ay banyaga pa sa kanyang dila, ngunit may hatid itong init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Gusto kong bumalik sa mansyon ng mga Valderrama. Gusto kong makita nila ang bawat hakbang ng kanilang pagbagsak nang hindi nila nalalaman na ang kanilang inaapi ay siya palang tatapos sa kanila. Nakita ni Hilario ang apoy sa mga mata ng kanyang anak, isang apoy na hindi galing sa galit na padalos-dalos, kundi sa isang matalinong paghihiganti. Tumango ang matanda, bagamat may kirot sa kanyang puso na makita ang kanyang anak na muling papasok sa kuta ng mga kaaway. Kinabukasan, ang gate ng mansyon ng mga Valderrama ay bumukas ng may mabigat na tunog ng kalawang. Sa labas, nakatayo si Flor. Suot niya ang kanyang lumang blusa na may mantsa pa ng kanyang dusa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mukha ay sadyang pinutla upang magmukhang hapo at talunan. Sa loob ng mansyon, narinig niya ang nagtitiliang boses ni na Doña Beatriz at Helena. Nag-aaway ang mag-ina tungkol sa isang mamahaling kwintas na nawawala, habang ang mga notice mula sa bangko ay nakakalat sa ibabaw ng mesa sa sala. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay namatay ka na sa kalsada? Ang bungad ni Helena nang makita si Flor. May hawak siyang pamaypay at pilit na itinatago ang kanyang kaba dahil sa papalapit na foreclosure. Dahan-dahang lumuhod si Flor sa harapan ni Doña Beatriz. Ang kanyang noo ay halos humalik na sa maruming sahig. Mama, patawarin niyo po ako. Wala po akong matuluyan. Wala po akong pamilya. Handa po akong maging alipin ninyo habang buhay. Pakainin niyo lang po ako at bigyan ng masisilungan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatriz. Tingnan mo nga naman ang kapalaran. Akala mo ba ay makakatakas ka sa utang na loob mo sa amin? Sige, bumalik ka sa bodega. Ngunit huwag kang aasa na ituturing ka pa naming tao rito. Ikaw ay isang anino na lang sa bahay na ito. Salamat po, Mama. At mayroon po sana akong gustong sabihin. Simula ni Flor, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Noong nasa ospital po ako, may nakilala akong isang tauhan ng isang malaking investment firm. Naghahanap po sila ng mga ari-arian na pwedeng pondohan. Narinig ko pong nangangailangan kayo ng tulong sa bangko. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Lumapit si Beatriz kay Flor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Investment firm? Anong pangalan? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan sila? Opo, Mama. Sila po ang nagbayad ng ilan sa mga gastusin ko sa ospital dahil nagandahan sila sa mga burda ko.
Sabi po nila, gusto nilang makilala ang may-ari ng mansyong tinitirhan ko. Sagot ni Flor, habang ang kanyang puso ay lihim na humahalakhak. Hindi alam ni Beatrice na ang investment firm na sinasabi ni Flor ay isang kumpanyang itinayo ni Don Hilario para sa layuning ito. Ang pain ay nailatag na. Ang kasakiman ng mga Valderrama ang magsisilbing pisi na hihila sa kanila patungo sa bangin. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Flor sa madilim na bodega, hindi na siya umiiyak. Hinaplos niya ang asul na sobre ng insurance ni Fernan na nananatiling ligtas sa kanyang pagtatago. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang plano. Magsimula na kayong magsaya dahil ito na ang huling gabi na matutulog kayo ng mahimbing, bulong ni Flor sa kadiliman. Habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang palakpakan para sa kanyang pagbabalik-anino. Ang kasakiman ay parang isang apoy na kahit gaano marami ng kahoy ang ibiigay, hinding-hindi ito magsasabing tama na. At sa pamilyang ito, ako ang magsisilbing hangin na magpapalaki sa apoy na iyan hanggang sa tupukin sila nito ng buhay. Sa loob ng opisina ni Doña Beatriz, ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at ang masangsang na amoy ng desperasyon. Sa harap ng matanda ay nakaupo si Ginoong Hernandez, isang lalaking may suot na mamahaling salamin at may bitbit na katad na bag, ang investor na ipinakilala ni Flor. Sa tabi nila, si Flor ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko ang ulo, tila isang simpleng utusan na tanging tsaa lamang ang pakay. Napakaganda ng lokasyon ng mansyong ito, Doña Beatriz, simula ni Ginoong Hernandez, habang dahan-dahang inilalabas ang mga dokumentong may selyo ng Horay Capital. Handa kaming magpasok ng sapat na pondo para bayaran ang inyong mga utang sa bangko, kapalit ng pansamantalang pamamahala sa inyong mga ari-arian habang itinatayo natin ang bagong proyekto. Mama, kailangan na nating pirmahan iyan. This is our only chance para hindi tayo mapunta sa kalsada. Singhal ni Helena, na hindi na mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pagbanggit ng halaga ng pera. Hindi alam ni Beatrice na ang bawat salita ni Hernandez ay bahagi ng isang script na isinulat mismo ni Flor. Ang pondong ipapasok nila ay magsisilbing tali na hihila sa lahat ng natitirang yaman ng mga Valderrama patungo sa kamay ni Flor. Nang matapos ang pulong, lihim na sinundan ni Flor si Helena patungo sa kwarto nito. Nakita niya ang kanyang bayaw na balisa, pabalik-balik sa paglakad habang may kausap sa telepono. Sabi ko sa inyo, babayaran ko ang utang ko sa kasino. Bukas na bukas din! Ang pasigaw na bulong ni Helena sa kabilang linya. Huwag ninyong gagalawin ang credit line ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Flor. Lumapit siya at kumatok nang mahina sa pinto. Helena, pinabibigay po ni Mama itong merienda ninyo. At pasensya na po kung narinig ko, mukhang kailangan ninyo ng tulong. Anong tulong ang maibibigay mo, Flor? Isang basahang tulad mo? Iritableng sagot ni Helena. Wala po akong pera pero nakita ko po si Mama kagabi. May inilalagay siyang isang maliit na kahon sa ilalim ng sahig sa bodega, sa likod ng mga lumang dokumento ni Fernan. Sabi niya, iyon daw ang huling alas ng pamilya. Mga hiyas na galing pa sa kanyang lola, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na pagmamalasakit. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Ang inggit at pangangailangan sa pera ay mabilis na lumunod sa anumang katiting na loyalty na mayroon siya para sa kanyang ina. Sigurado ka ba sa nakita mo?
Opo, Helena. Pero huwag ninyong sasabihin na galing sa akin. Gusto ko lang pong makatulong para hindi na tayo mag-away-away sa bahay na ito. Sagot ni Flor bago siya mabilis na umalis. Pagdating ng gabi, ang buong mansyon ay nabalot ng katahimikan. Maliban sa mahinang tunog ng pag-usod ng mga kahon sa madilim na bodega. Mula sa likod ng isang makapal na kurtina, pinapanood ni Flor si Helena. Nakita niya ang kanyang bayaw na pawis habang pilit na binubuksan ang sahig na itinuro niya. Nang mahanap ni Helena ang kahon na sadyang inilagay doon ni Flor kasama ang ilang pekeng alahas at mga dokumentong nagpapatunay ng mga nakatagong yaman ni Beatrice, hindi mapigilan ng babae ang mapangahas ng ngiti. Mabilis niyang isinilid ang mga hiyas sa kanyang bulsa. Hindi alam na ang bawat galaw niya ay nakatala sa isang lihim na kamera na inilagay ni Nanay Rosa sa utos ni Flor. Magnakaw kayo mula sa isa't isa. Bulong ni Flor sa kanyang isipan habang pinapanood ang pagtatraidor ni Helena sa sarili nitong ina. Sirain ninyo ang tiwala na kailanman ay hindi ninyo ibinigay sa akin. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Natuklasan ni Doña Beatrice na nawawala ang kanyang mga hiyas. Nagkagulo ang buong bahay, sumisigaw ang matanda habang itinuturo ang lahat ng mga katulong. Ngunit ang tanging hindi niya magawang ituro ay ang sarili niyang anak na si Helena, na nooy masiglang nag-aayos ng kanyang gamit para sa isang biglaang lakad. Sa gitna ng kaguluhan, si Flor ay tahimik na nagwawalis sa pasilyo. Ang bawat kumpas ng kanyang walis ay tila isang hudyat para sa susunod na yugto ng kanyang plano. Biglang tumunog ang telepono ni Doña Beatriz. Nang sagutin niya ito, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang bangkay. Ang investor na si Hernandez ay tumatawag para sabihing ang kontrata ay kailangan ng ipatupad agad dahil sa isang seryosong paglabag sa tiwala na naganap sa loob ng mansyon. Ano? Anong paglabag? Sigaw ni Beatriz, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May nagbenta ng mga dokumento ng kumpanya sa aming karibal, Doña Beatriz. At ang trace ay nagtuturo sa inyong anak na si Helena. Ang malamig na sagot sa kabilang linya. Napatingin si Beatriz kay Helena, na noon ay papunta na sa pintuan bitbit ang kanyang bag. Ang galit sa pagitan ng mag-ina ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Sa sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme, kasama ang isang lalaking hindi nila inaasahang makikita. Si Don Hilario Horay. Ang bawat baitang ng hagdanang ito ay may marka ng aking dugo. Ngunit ngayong gabi, ang bawat hakbang ko pababa ay magsisilbing tunog ng inyong hatol. Hindi na ako ang babaeng inyong niyurakan. Ako na ang aninong lulunod sa inyong lahat. Ang mansyon ng mga Valderrama ay muling nabalot ng liwanag. Ngunit ang ningning nito ay tila isang mapanlinlang na ngiti. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Doña Beatriz. Pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa harap ni Don Hilario Horay. Sa kanyang tabi, si Helena ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at sa matandang bilyonaryo na tila ba naghahanap ng paraan para makatakas. Don Hilario, isang malaking karangalan ang inyong pagbisita. Bati ni Beatriz, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis. Inaasahan ko po ang inyong tulong para sa aming kumpanya, ngunit hindi ko akalain na kayo mismo ang pupunta rito sa aming hamak na tahanan. Hindi sumagot si Hilario. Ang kanyang mga mata ay malamig
na nakatitig sa hagdanan. Ang mismong hagdanan kung saan nahulog ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang tunog ng mga sapatos na tumatama sa marmol ang narinig mula sa itaas. Dahan-dahang bumaba si Flor. Ngunit hindi na siya ang Flor na suot ang basahang trahe de boda. Ngayong gabi, siya ay nakasuot ng isang napakagandang gown na kulay hating gabi. Isang likha na tanging ang pinakamahusay na designer lamang ang makakagawa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang awtoridad na kailanman ay hindi nila nakita. Flor, anong kalokohan ito? Bakit mo suot ang mga gamit na iyan? Bumalik ka sa kusina, sigaw ni Helena. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at inggit. Tumigil si Flor sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay diretso sa kanyang bayaw. Ang kusina ay para sa mga alipin, Helena. At sa bahay na ito, tapos na ang panahon ng aking pagsisilbi. Lumapit si Don Hilario kay Flor at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang anak at tagapagmana ng Horay Group of Companies, si Maria Florita Horay Valderrama. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging tila isang mabigat na kumot. Napaupo si Beatrice sa kanyang mamahaling silya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi maaari. Si Flor ay isang hamak na probinsyana, isang pulubi. Ang tinatawag ninyong pulubi ang siyang nagmamay-ari na ng lahat ng inyong mga utang. Malamig na sabi ni Flor. Lumakad siya patungo sa mesa at inilapag ang isang maliit na recorder at ang sachet ng pulbos na itinago ni Nanay Rosa. Ngunit hindi lang pera ang kukunin ko sa inyo ngayong gabi. Kukunin ko rin ang inyong kapayapaan. Pinindot ni Flor ang play button sa recorder. Ang boses ni Beatrice at Helena noong gabi ng trahedya ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Huwag kang tatawag ng ambulansya, Helena. Hayaan mo na siya. Mas mabuti na ito para sa mana ni Fernan. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila mga sampal sa mukha ni Beatrice. Ang matanda ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay lumuluwa sa takot habang nakatingin sa mga lalaking nakauniporme ng pulis na biglang pumasok sa loob ng mansyon. Iyan ang ebidensya ng inyong balak na pagpatay sa aking anak, sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kinalimutan niyang sakit. Pinanood ninyo akong mamatay sa gitna ng aking sariling dugo dahil lamang sa inyong dangal. Ngayon, hayaan nating makita ng buong mundo kung gaano kadumi ang dangal na inyong ipinagmamalaki. Flor, anak, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang iyon dahil sa pamilya. Pagsusumamo ni Beatrice habang sinusubukang abutin ang kamay ni Flor. Ngunit mabilis na umiwas si Flor. Wala akong pamilya sa bahay na ito. Ang pamilya ay hindi pumatay ng sariling apo. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng lason sa gatas ng isang buntis. Hinarap ni Flor si Helena, na nooy pilit na nagtatago sa likod ng sofa. At ikaw, Helena, ang mga hiyas na ninakaw mo sa iyong ina? Ang mga dokumentong ibinenta mo sa aking kumpanya? Lahat iyon ay nasa kamay na ng batas. Magsama kayo sa loob ng selda at doon ninyo pag-isipan ang bawat sentimo ng utang na loob na sinasabi ninyo sa akin. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis ang nagtitiliang si Helena at ang nanghihinang si Beatrice, si Flor ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Tumingala siya sa malaking chandelier ng mansyon at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang malalim na paghinga. Hindi ito ang tamis ng higanti
na kanyang inaasahan. Ito ay ang lamig ng katarungan. Isang katarungan na nakuha niya hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang ama at sa mga mata ni Don Hilario. Nakita niya ang pagtanggap at pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ngunit habang nililinis ng mga pulis ang mansyon, isang huling sulyap ang ibinigay ni Flor sa hagdanan. Doon, sa kanyang isipan, nakita niya ang isang maliit na anghel na nakangiti. Tila ba sinasabing malaya na sila. Ang korona na gawa sa kasinungalingan ay madaling matunaw sa ilalim ng araw ng katotohanan. At sa bawat pagpatak nito, tanging ang dumi ng nakaraan ang naititira sa balat. Sa loob ng isang makitid at amoy-amag na detention cell, nakaupo si Beatrice sa isang matigas na bangko. Ang kanyang dating maayos na buhok ay tila pugad na ng ibon, at ang marangyang sedang suot niya kagabi ay napalitan na ng isang kulay kahel na uniporme na magaspang sa balat. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap para sa isang babaeng buong buhay na lumingon sa lahat ng may panghahamak. Narinig niya ang tunog ng mga susing kinakalit sa bakal na pinto. Dahan-dahang itinaas ni Beatrice ang kanyang ulo. Umaasang baka ang kanyang abogado na iyon o kaya ay isang kaibigang tutulong sa kanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Flor. Malamig, payapa, at may taglay na ningning na tila ba hinding-hindi na muling maabot ng matanda. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang paos na tanong ni Beatrice. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na uniporme. Nandito ka ba para ipakita na nanalo ka na? Dahan-dahang lumapit si Flor sa rehas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagkaawa na mas masakit pa sa sampal para kay Beatrice. Hindi ako nandito para sa tagumpay, Beatrice. Nandito ako para ibalik sa iyo ang huling bagay na kinuha ko. Inilabas ni Flor ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Fernan noong bata pa ito. Ang iyong anak ay namatay na may bitbit, nakahihiyan dahil sa inyong obsesyon sa dangal. Ngayon, ang dangal na iyan ay naging isang pambansang iskandalo. Ang bawat pahayagan sa bansa ay puno ng kwento tungkol sa pagmaltrato ninyo sa akin at sa pagkawala ng inyong sariling apo. Wala kang alam! Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malamig na semento ng selda. Ang pamilya ay binubuo ng pagmamahal, hindi ng mga kontrata at paglilihim. Sagot ni Flor. Alam mo ba kung anong nangyari kay Helena? Sinubukan niyang ituro ka sa mga pulis. Sinabi niya na ikaw ang nag-utos sa kanya na lasunin ako para makuha mo ang insurance ni Fernan. Ang anak na pinalaki mo sa kasakiman ay siya ring unang tumalikod sa iyo nang dumating ang bagyo. Napaupo si Beatrice sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Ang sakit ng katotohanan na ang sarili niyang dugo ang nagtraidor sa kanya ay mas matindi pa sa anumang parusa ng batas. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ng mga Valderrama ay nababalutan na ng mga dilaw na tape ng pulis at mga anunsyo ng bangko. Ang bawat kanto ng bahay na dating saksi sa pagluha ni Flor ay binubura na ng mga bagong may-ari. Ang lahat ng mga mamahaling gamit, ang mga chandelier, at ang mga antigong kasangkapan ay kinuha na upang bayaran ang mga utang na iniwan ni Helena sa kasino at ang mga nakatagong utang ni Beatrice.
Naglakad si Flor palabas ng presinto. Sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ng kanyang ama, si Don Hilario. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Flor na ang hangin sa kanyang paligid ay malinis. Wala na ang amoy ng luma at maduming lihim. "Handa ka na bang umuwi, Maria Florita?" Tanong ni Hilario, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tumingin si Flor sa malayo, sa direksyon ng dagat. "Opo, Papa. Ngunit bago iyon, gusto ko pong pirmahan ang mga dokumento para sa Florita Foundation. Ang mansyon ng mga Valderrama, gusto ko itong maging isang shelter para sa mga babaeng inabuso at tinalikuran ng kanilang pamilya. Gusto kong ang lugar na iyon, na naging saksi sa aking dusa, ay maging saksi naman sa pagbangon ng iba." Ngumiti si Hilario at inakbayan ang kanyang anak. Sa bawat hakbang nila patungo sa sasakyan, ang bawat bigat na dinala ni Flor sa loob ng maraming taon ay tila isa-isang nalalaglag sa kalsada. Ngunit habang papaalis ang kanilang sasakyan, nakita ni Flor sa rearview mirror ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng gate ng mansyon. Isang lalaking pamilyar ang tindig, suot ang isang itim na jacket, at may hawak na isang puting rosas. Ang puso ni Flor ay biglang kumitig, isang pintig na hindi niya inaasahan. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila mayroon pa siyang huling lihim na kailangang malaman bago tuluyang maghilom ang kanyang sugat? Ang bango ng isang puting rosas ay madalas na nagdadala ng amoy ng nakaraan. Isang paalala na kahit gaano kalinis ang hitsura, ang mga tinik nito ay maaari pa ring mag-iwan ng sugat na hindi nakikita. Nakatayo si Flor sa tapat ng malaking gate ng dating mansyon ng mga Valderrama. Sa paligid niya, ang tunog ng mga martilyo at lagari ay nagpapahiwatig ng pagbabagong anyo ng lugar. Ang mga pader na dating saksi sa kanyang pagluha ay unti-unti nang pinapalitan ng masiglang kulay ng pag-asa. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang puno ng acacia. Ang lalaking may hawak na puting rosas. Nang lumapit ang lalaki, unti-unting nakilala ni Flor ang kanyang mukha. Siya si Attorney Julian, ang matalik na kaibigan ni Fernan noong kolehiyo na bigla na lamang nawala bago sila ikasal. Mayroon itong malungkot na mga mata, na tila ba may bitbit na mabigat na krus sa loob ng mahabang panahon. "Flor," ang boses ni Julian ay banayad, may kasamang paggalang at lungkot. "Inaasahan ko ang araw na ito. Ang araw na babalik ka rito bilang ang reyna na dapat ay matagal na nating kinilala. Anong ginagawa mo rito, Julian? At bakit may dala kang rosas para sa isang lugar na puno ng pait?" Tanong ni Flor, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon ngunit may halong pag-iingat. Ibinigay ni Julian ang rosas kay Flor at kasama nito ang isang maliit na susi na may kalawang. "Hindi ito para sa mansyon, Flor. Para ito sa iyong anak. At ang susing ito ang magbubukas sa huling lihim ni Fernan na pilit itinago ni Doña Beatriz sa loob ng maraming taon." Dinala ni Julian si Flor sa isang maliit na storage unit sa labas ng lungsod. Sa loob ng unit na iyon, may isang antigong baul na gawa sa nara. Nang buksan ito ni Flor gamit ang susi, ang bumungad sa kanya ay hindi mga alahas o pera. Ito ay mga sulat, mga larawan, at isang diary na pagmamay-ari ni Fernan. Habang binabasa ni Flor ang bawat pahina, ang kanyang puso ay tila muling pinipiga. Natuklasan niya ang katotohanan.
Si Fernan ay hindi namatay sa paraang sinabi ni Beatrice. Sa mga huling buwan ng kanyang buhay, nalaman ni Fernan ang tungkol sa masamang balak ni na Beatrice at Helena na ubusin ang kanyang insurance at itapon si Flor. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang ilayo si Flor, ngunit binubuli siya ng kanyang sariling ina gamit ang mga utang at kahihiyan. Ang gabi ng kanyang kamatayan sa hotel ay hindi isang gabi ng pagtataksil. Si Fernan ay nandoon para makipagkita sa isang witness na magpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Beatrice. Ngunit naunahan siya ng katusuhan ng kanyang ina. Ang overdose ay sadyang inilagay sa kanyang inumin upang palabasin na siya ay namatay sa gitna ng bisyo. Isang paraan para tuluyang mapatahimik si Fernan at makuha ang kontrol sa lahat. Nabitawan ni Flor ang diary, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang lalaking inakala niyang nagtaksil sa kanya hanggang sa huling hininga ay biktima rin pala ng sarili nitong pamilya. Ang galit na matagal na niyang iniingatan ay biglang nahaluan ng isang malalim at masakit na pangungulila. Sinubukan niyang protektahan ka, Flor, bulong ni Julian. Ngunit masyadong malakas ang galamay ni Doña Beatriz noon. Ikinulong niya si Fernan sa isang hawla ng kahihiyan hanggang sa mamatay ito. Napaluhod si Flor sa gitna ng malamig na storage unit. Niyakap niya ang diary ni Fernan. Ang kanyang mga hikbi ay umaling-awngaw sa bawat sulok. Hindi ito hikbi ng galit, kundi hikbi ng paglaya. Ang huling tinik ng pagdududa sa kanyang puso ay tuluyan na ring nabunot. Patawad, Fernan. Patawad kung inakala kong tinalikuran mo kami. Bulong ni Flor sa hangin, habang ang anino ng kanyang asawa ay tila yumayakap sa kanya sa huling pagkakataon. Paglabas ni Flor sa storage unit, ang langit ay nababalutan ng kulay rosas at kahel na takip silim. Tumingin siya kay Julian at tumango ng may pasasalamat. Ngunit bago sila tuluyang maghiwalay, isang tawag ang natanggap ni Flor mula sa kanyang abogado. Flor, may nangyari sa loob ng kulungan. Ang boses ng abogado ay puno ng pagkabahala. Si Doña Beatriz, nawawala na siya sa kanyang sariling katinuan. Ngunit may isang pangalan siyang paulit-ulit na binabanggit. Hindi ito pangalan ni Fernan at hindi rin ito pangalan ni Helena. Sino ang binabanggit niya? Tanong ni Flor. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Binabanggit niya ang pangalang Hilario Horay at sinasabi niyang hindi pa tapos ang utang na loob na dapat bayaran ng iyong ama. Napatigil si Flor. Isang bagong ulap ng misteryo ang tila muling lumalapit sa kanyang pamilya. Ano ang kaugnayan ni Beatriz sa kanyang ama noong nakaraan? At anong sikreto ang itinatago ni Don Hilario na maaaring muling yumanig sa kapayapaang pilit na binubuo ni Flor? Ang katotohanan ay parang isang lason na kahit gaano mo katagal itago sa loob ng isang bote, darating ang araw na mababasag ito at lalason sa lahat ng iyong pinahalagahan. Sa loob ng malawak na study room ni Don Hilario, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan at ang mabigat na paghinga ng matanda. Nakatayo si Flor sa tapat ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang diary ni Fernan at ang mga sinabi ng abogado tungkol sa pagkabaliw ni Beatriz ay nagdala sa kanya rito. Papa, kailangan ko ng katotohanan. Mahinang simula ni Flor. Bakit paulit-ulit na binabanggit ni Beatriz ang pangalan mo? Anong utang na loob ang sinasabi niya na dapat nating bayaran? Napabuntong hininga si Hilario.
Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay unti-unting nanginig. Ang pamilya Valderrama at ang mga Horay, mayroon kaming madilim na nakaraan, Maria Florita. Bago ka nawala, ang ama ni Beatrice ay naging katuwang ko sa negosyo. Ngunit naging sakim siya. Sinubukan niyang ubusin ang kumpanya natin sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Tumigil ang matanda. Tila babawat salita ay may dalang bigat ng 3 dekada. Ipinakulong ko siya. Doon nagsimula ang pagbagsak ng kanilang dangal at yaman. Si Beatrice, na noon ay lumaki sa luksuryang pamumuhay, ay biglang nawalan ng lahat. Isinumpa niya ang aking pangalan. Isinumpa niya na balang araw, ang isang Horay ay luluhod din sa putikan gaya ng nangyari sa kanyang ama. Napaatras si Flor. Ang kanyang kamay ay napakapit sa gilid ng upuan. Kaya ba noong dinala ako ni Fernan sa bahay nila, kahit hindi niyo pa ako kilala bilang anak niyo, ay ganoon na lamang ang galit niya sa akin? Hindi lang iyon, Flor. Ang boses ni Hilario ay napuno ng pait. Nalaman ni Beatrice ang tungkol sa balat mo sa balikat noong unang gabi mo sa mansyon. Nakilala niya ang disenyong thimbles na ginagamit mo sa pagtatahi. Ang sining ng iyong ina. Alam niya na ikaw ang nawawalang anak ng kanyang mortal na kaaway. Sa halip na ibalik ka sa akin, mas pinili niyang itago ka. Gusto niyang panoorin ang prinsesa ng mga Horay na nagiging alipin sa sarili niyang pamamahay. Iyon ang kanyang paraan ng paniningil. Ang hapdi ng katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa puso ni Flor. Ang lahat ng dusa, ang bawat sampal, ang pagkamatay ng kanyang anak, lahat ng iyon ay binalak ni Beatrice hindi dahil sa malas si Flor, kundi dahil sa isang matandang paghihiganti. Isang buhay na sinira para lamang sa isang utang na loob na hindi naman si Flor ang gumawa. Kinabukasan, pinilit ni Flor na bisitahin si Beatrice sa huling pagkakataon sa ospital ng kulungan. Ang pasilyo ay malamig at amoy disinfektante. Sa loob ng silid, nakita niya ang matanda na nakatali ang mga kamay sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Beatrice, tawag ni Flor. Lumingon ang matanda. Sa isang sandali, tila bumalik ang katinuan sa kanyang mga mata. Ngunit puno ito ng isang nakakatakot na liwanag. Nandito ka na. Ang anak ng magnanakaw. Masaya ka ba, Maria Florita? Masaya ka ba na nakita mong namatay ang anak mo sa bahay ng taong sumira sa pamilya ko? Pinatay mo ang sarili mong apo para lang sa galit mo sa tatay ko? Ang boses ni Flor ay gumaralgal. Wala kang puso. Tumawa si Beatrice, isang tawang parang tuyong dahon na kinakalos sa semento. Wala nang halaga ang puso sa mundong ito, Flor. Ang mahalaga ay ang dangal. At kahit nasa kulungan ako, alam kong habang buhay kang magdadala ng sugat sa iyong dibdib. Ang bawat tagumpay mo ay may amoy ng dugo ng anak mo. Natalo man ako, pero iniwan ko sa iyo ang isang impyernong hinding-hindi mo matatakasan. Lumabas si Flor sa silid na nangangatog ang buong katawan. Hindi niya akalain na hanggang sa huling sandali, ang kadiliman sa puso ni Beatrice ay mananatiling buhay. Ngunit sa paglalakad niya sa pasilyo, nakita niya si Nanay Rosa na naghihintay sa kanya. May bitbit na isang maliit na kahon. Flor, may nakita ako sa ilalim ng higaan ni Beatrice bago siya dinala rito. Bulong ni Nanay Rosa. Isang huling liham mula kay Fernan na hindi niyo nabasa sa diary. Sabi ng nurse,
Ito raw ang huling bagay na pilit na sinusunog ni Beatrice bago siya mawala sa katinuan. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang liham. Ang sulat kamay ay mabilis. Tila isinulat sa gitna ng matinding takot. Flor, kung binabasa mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala kay mama. Mayroon siyang itinatagong susi sa isang safety deposit box sa bangko. Hindi ito tungkol sa pera, Flor. Tungkol ito sa iyong tunay na pagkatao at sa gabi, kung kailan ka talaga nawala. Hindi ka basta nawala sa parke, ikaw ay kinuha. Napatigil ang puso ni Flor. Kinuha? Kung gayon, hindi lang pagtatago ang kasalanan ni Beatrice. Siya ba ang dahilan kung bakit nawalay si Flor sa kanyang tunay na pamilya simula pa noong bata? Ang bawat lihim ay may sariling bigat. At kapag ang timbangan ng katarungan ay tuluyan ng bumalanse, ang lahat ng pait ng nakaraan ay magsisilbing pataba sa lupang pagmumulan ng bagong buhay. Sa loob ng isang pribadong silid sa bangko, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng kaba sa dibdib ni Flor. Hawak niya ang susing galing kay Julian, ang susi na ayon sa liham ni Fernan ay magbubukas sa pinakamadilim na katotohanan ng kanyang buhay. Sa tabi niya, si Don Hilario ay tahimik na naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Nang bumukas ang safety deposit box, ang tumambad sa kanila ay hindi mga ginto. Ito ay isang luma at kupas na litrato ng isang batang babae na may hawak na manika. Ang manikang huling hawak ni Flor bago siya nawala sa parke 20 taon na ang nakalilipas. Kasama nito ang isang sertipiko ng kapanganakan na may ibang pangalan at isang sulat na may selyo ng isang kilalang abogado na matagal nang pumanaw. Binasa ni Flor ang kalakip na dokumento at doon ay tuluyan ng gumuho ang huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Si Beatrice ay hindi lang basta nakilala si Flor dahil sa balat nito. Si Beatrice mismo ang kumuha sa kanya sa parke noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Isang gabi ng kapabayaan, isang sandali ng galit, at kinuha ng dalagang Beatrice ang anak ng kanyang kaaway upang itapon sa isang malayo at mahirap na baryo. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Hindi inakala ni Beatrice na pagkalipas ng maraming taon, ang batang itinapon niya ay babalik sa kanyang buhay bilang asawa ng kanyang kaisa-isang anak. Ang pagpapakasal ni Fernan kay Flor ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagkakataon para kay Beatrice na ituloy ang kanyang parusa sa pamilya Horay nang hindi namamalayan ng lahat. Pinatay niya ang aking kabataan, Papa, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng sakit. At pagkatapos, pinatay niya ang aking anak. Lahat ng ito, lahat ng dusa ko ay binalak niya simula pa noong bata ako. Niyakap ni Hilario ang kanyang anak. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Maria Florita. Kung naging mas mabuti sana akong tao noon, hindi ka sana naging biktima ng galit ng iba. Ngunit sa halip na sumigaw, isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Flor. Tumingin siya sa bintana, sa sikat ng araw na tumatama sa mga gusali ng Manila. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang katotohanan, gaano man ito kapait, ay nagbigay sa kanya ng huling piraso ng puzzle. Ngayon, wala na siyang kailangang patunayan. Wala na siyang kailangang itago. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng korte at ang mga balita sa telebisyon ay unti-unti nang humupa. Si Helena ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa tangkang pagpatay
at mga ilegal na transaksyon. Si Doña Beatriz naman, dahil sa kanyang lumalalang kondisyon sa pag-iisip, ay inilipat sa isang pasilidad kung saan ang bawat araw niya ay puno ng mga anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang dangal ay naging isang madilim na silid na walang bintana. Isang hapon, pumunta si Flor sa dalampasigan malapit sa kanyang bagong itinayong foundation. Ang mansyon ng mga Valderrama ay isa na ngayong bahay pag-asa, kung saan ang tawanan ng mga bata at ang mga makukulay na tela ng mga mananahi ay nagbibigay ng bagong buhay sa dating madilim na lugar. Nakatayo si Flor sa buhanginan. Hinahayaan ang bawat alon na humalik sa kanyang mga paa. Ang hangin ay amoy alat at kalayaan. Sa kanyang tabi ay si Nanay Rosa, na ngayon ay masaya na sa kanyang tungkulin bilang head matron ng foundation. Flor, may dumating na package para sa'yo, galing sa korte, sabi ni Nanay Rosa. Nang buksan ni Flor ang package, nakita niya ang kanyang lumang trahe de boda, ang damit na suot niya noong gabing nahulog siya. Nilabhan na ito, wala na ang mantsa ng dugo, ngunit nananatili ang mga tagpi na gawa ng kanyang sariling mga kamay. Kinuha ni Flor ang isang gunting at dahan-dahang ginupit ang tela. Hindi niya ito sinira ng may galit. Kinuha niya ang mga bahagi nito at sinimulang tahiin sa isang bagong disenyo, isang kumot para sa mga sanggol sa foundation. Ang bawat hibla ng kanyang dusa ay ginagawa niyang mainit na yakap para sa iba. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Nanay Rosa, mahinang sabi ni Flor habang itinutusok ang karayom sa tela. Ang pagpapatawad ay para sa sarili ko, para makahinga ako nang hindi na kailangang isipin ang bigat ng kanilang kasamaan. Tumingala si Flor sa langit, kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad patungo sa abot-tanaw. Naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang munting halik mula sa kanyang anghel. Ngumiti siya, isang tunay at tapat na ngiti na nagmumula sa isang pusong gumaling na. Ang kwento ni Flor ay hindi nagtapos sa dugo at higanti. Nagtapos ito sa isang bagong umaga, kung saan ang bawat tahi ng kanyang buhay ay bumubuo ng isang mas maganda at mas matatag na bukas. Si Maria Florita Horay ay hindi na isang biktima. Siya ay isang liwanag na magbibigay ng pag-asa sa lahat ng nawawalan ng landas. Ang bawat dulo ng sinulid ay kailangang ibuhol ng maayos upang hindi mabuwag ang buong disenyo, gaya ng buhay na kailangang dumaan sa hapdi ng pagtahi upang makabuo ng isang maringal na bukas. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mansyon ng mga Valderrama ay muling binuksan ang mga pinto nito, hindi na bilang isang kuta ng puot at pagmamataas, kundi bilang bahay pag-asa. Ang amoy ng alikabok at amag ay napalitan na ng bango ng sariwang sampagwita at bagong luto na kape. Sa malawak na hardin, kung saan dati ay pinapangarap ni Flor ang isang sandali ng kapayapaan, ngayon ay maririnig ang mahihinhin na tawanan ng mga kababaihang natutong muling bumangon mula sa kanilang mga sugat. Nakatayo si Flor sa balkonahe. Suot ang isang simpleng puting bestido na may burda ng mga gintong alon sa laylayan. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang maliit na frame ng pagbuburda. Hindi na siya nagmamadali. Ang bawat hila niya ng karayom ay may kasamang pag-iisip at pasasalamat. Napalingon siya nang marinig ang mahinang yabag ng mga sapatos sa sahig. Si Don Hilario, ang kanyang ama, ay naglalakad patungo sa kanya. May bitbit na isang maliit na album ng mga larawan. Ang muka ng matanda
ay hindi nakakikitaan ng pag-aalala. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng kagalakan dahil sa wakas ay kasama na niya ang kanyang anak. Maria Florita, oras na para sa hapunan. Nagluto si Nanay Rosa ng paborito mong sinigang, ang masayang tawag ng kanyang ama. Ngumiti si Flor at dahan-dahang itinabi ang kanyang ginagawa. Sa kanyang isipan, sinagot niya ang mga huling katanungan ng kanyang nakaraan. Nagawa na ba niyang magpatawad? Hindi kinalimutan ni Flor ang bawat sampal, bawat lason, at ang pagkawala ng kanyang anak. Ngunit pinili niyang bitawan ang bigat ng galit. Ang pagpapatawad niya ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni na Beatrice at Helena. Ito ay nangangahulugang wala na silang kapangyarihan sa kanyang puso. Ang kanyang pagpapatawad ay ang kanyang pinal na kalayaan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Opo. Ang kapayapaan para kay Flor ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng layunin. Sa bawat babaeng natutulungan niya sa foundation, sa bawat batang nabibigyan niya ng pagkakataong mangarap, nararamdaman niya ang haplos ng kanyang yumaong anak. Ang kapayapaan niya ay nasa piling ng kanyang ama at sa bawat tahimik na gabi na hindi na siya natatakot sa bukas. Anong aral ang nakuha niya? Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa pangalan o sa yaman ng isang pamilya. Ang tunay na dangal ay nasa katatagan ng loob na manatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo. Natutunan ni Flor na ang utang na loob ay hindi isang tanikala. Ang tanging utang na mayroon tayo ay ang utang sa ating sarili na maging masaya at maging kapaki-pakinabang sa kapwa. Tumingala si Flor sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ang dilim ay isa na lamang background para mas lalong kuminang ang liwanag. Salamat, Fernan, bulong niya sa hangin. Salamat sa pagmamahal na naging dahilan ng aking pagbangon. Hinawakan ni Flor ang braso ng kanyang ama at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng napawi ng init ng pagmamahal na naghihintay sa loob. Ang trahedya ng mga Valderrama ay naging isang alamat na lamang ng kahapon, habang ang buhay ni Maria Florita Horay ay isang buhay na patunay na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng panahon, katotohanan at wagas na pag-ibig. Ang bawat alon sa dalampasigan ng Manila ay tila isang pagbati ng kalayaan para kay Flor, isang banayad na paalala na ang bagyong sumira sa kanyang kahapon ay lumipas na at nag-iwan ng isang malinis na dalampasigan para sa kanyang bagong simula. Sa paglubog ng araw, ang bawat kulay ng kahel at lila sa langit ay tila mga hibla ng sinulid na dahan-dahang bumubuo sa pinakamagandang burda ng kanyang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Flor. Habang isinusulat at binubuo ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa sandaling iniwan si Flor na mag-isa sa madilim na silid habang yakap ang kanyang tiyan sa gitna ng ulan. Ang sakit na iyon ay hindi lang kay Flor. Naramdaman ko ang bawat tusok ng karayom sa kanyang kaluluwa. At alam kong kayo rin ay nakaramdam ng bigat na iyon. Ang bawat salita sa kwentong ito ay pinagpuyatan at binuo ng may buong katapatan. Dahil naniniwala kaming ang sining ng pagkukwento ay isang paraan ng paghilom. Ang kwentong ito ay iniaalay namin sa lahat ng mga kababaihang tila naliligaw na sa gulo ng kanilang mga sinulid.
upang ipaalala na kayo ang may hawak ng karayom upang baguhin ang disenyo ng inyong tadhana. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Flor na gawing isang tahanan ng pag-asa ang mansyong naging saksi sa kanyang pinakamalaking dusa? O mas pipiliin niyo bang tuluyan na itong talikuran at sunugin ang lahat ng alaala? Habang pinakikinggan ninyo ang aking boses, nasaan kaya kayo? Marahil ay nagluluto ng hapunan, naglalaba, o kaya ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling mga kwento ng pagbangon dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay pinahahalagahan at bawat kwento ay may puwang. Huwag niyo ring kalimutang pindutin ang like at ishare ang audio na ito upang mas marami pa tayong kababaihang maabot at mabigyan ng lakas ng loob. Naway maging inspirasyon si Flor sa inyong pagharap sa bukas. Manatiling matatag, manatiling puno ng pag-asa, at laging tandaan na ang pinakamagandang burda ay madalas na nabubuo mula sa mga pinakamahihirap na buhol ng ating buhay. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, manatili kayong ligtas at maligaya. Pamagat ng kwento, ang huling hibla ng dangal, paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.